Magandang araw muli mga bata. Ngayong araw ay pag-aaralan natin ang pagdedeklara ng Open City sa Maynila. Habang umaatras ang mga hukbong Yusafe, patungo naman sa Maynila ang pwersa ni General Homa pagkaraang umahon ang mga ito sa Apari at Lingayen. Naiwan sa Maynila bilang tagapamahala sina Kalihim Jose B. Vargas, Hukom Jose P. Laurel at iba pang mataas na opisyal upang pangalagaan ang kapakanan ng mga mamamayan doon sa sandaling masakop ng Hapones ang Kamaynilaan. Dahil sa kawalan ng puwersang panghimpapawid at pangdagat, tuluyang nawala ng paraang ipagtanggol maging ng mga sibilyang tagapamahala ang syudad. Upang mailigtas ang Maynila sa malaking pinsala, ipinahayag ni General Douglas MacArthur ang Maynila bilang Open City noong Disyembre 26, 1941. Ibig sabihin ay maaari nang sakupin ito ng walang paglalaban upang maiwasan na ang pambubumba at tuluyang pagkasira ng lungsod. Ngunit hindi ito iginalang ng mga Hapones at binumba pa rin ang Maynila noong Disyembre 27 ng taong iyon. Dahil dito marami ang nasawing sibilyan at nasirang mga ari-arian. Sa gitna ng ganitong kalagayan at kaguluhan, nagpalabas ng isang mensahe kay General MacArthur si Pangulong Roosevelt ng Amerika. Pinangangako ko sa bayang Pilipino na tutubusin ang kanilang kalayaan at ang kanilang kasarinlan ay itatatag at ipagtatanggol. Mula sa hilaga at timog, malayang nakapasok ang mga tropang Hapones at nilikop ang Maynila. Tuluyan nilang napasok ang loob ng Maynila noong Enero 2, 1942. Sa kanilang pagdating, nanalanta ang mga Hapones, pinaslang pati ang mga sibilyan at dinakip ang maraming kalalakihan. Ikinulong ang mga bihag sa Fort Santiago at iba't iba pang malalaking gusali na ginawa nilang mga garrison o kulungan. Nang masakop na ng mga Hapon ang Maynila, hinirang nila si Jose Vargas bilang tagapangulo ng Komisyong Tagapagpalaganap ng Pilipinas. Ang komisyong ito ang siyang tumayong pamahalaang sentral na ang gawain ay ipahayag sa sambayanan sa pamamagitan ng radyo ang mga patakaran ng mga Hapones. Sinasabing naghasik ng lagim ang mga Hapones sa Maynila gayon din sa iba pang bahagi ng kapuluan. Pinahirapan nila ng todo ang mga Pilipino. Iba't ibang paraan ang kanilang ginagawang pagpapahirap sa mga ito. Dahilan sa digmaan at sa paninikil ng mga Hapones, nagkaubos ang mga pagkain, maraming nagutom at namatay, at ang mga pamilya ay nagkahiwa-hiwalay. Mangyari pa, ang mga sundalong Yusafe ay nahiwalay sa kanilang mga pamilya sa kanilang pag-atras patungong Corregidor at Bataan. Upang masagip ang pamahalaang Commonwealth ng Pilipinas, hinimok ni Pangulong Franklin Roosevelt ng Estados Unidos na umalis sina Pangulong Manuel L. Quezon sa Pilipinas at tumungo ng Australia. Marso 26, 1942, umalis si Pangulong Quezon kasama ang kanyang pamilya at si pangalawang Pangulong Sergio Osmeña Sr., lula ng Flying Fortress na ipinadala ni MacArthur ng lihim na nagtungo sa Australia noong Pebrero 20, 1942.
Si General Douglas MacArthur ay inutusang umalis ng Pilipinas upang pamunuan ang Southwestern Pacific. Noong Marso 17, 1942, mula Corregidor pumunta si MacArthur kasama ang kanyang pamilya at ang mga opisyal sa Australia. Ipinahayag niya sa kanyang pag-alis na, "I shall return." Layunin ng Japan sa pananakop. Sa pagsakop ng Japan sa Maynila, naging dahilan upang maantala ang pagkamit ng Pilipinas ng kasarinlan. Sa hangad ng Japan na mapalawak ang kanyang teritoryo, nagsimula siyang manakop ng mga bansa sa Asya. Naghanap ito ng mapagdadalhan ng kanilang produkto at mapagkukunan ng mga hilaw na materyales. Ngunit ang pangunahing layunin nito ay ang magtatag ng bagong kaayusan sa Asya na tinatawag na Greater East Asia Co-Prosperity Sphere. Gusto nilang mapasunod ang mga bansa sa Asya sa kanilang pamamaraan ng pagpapaunlad ng kabuhayan sa pamamagitan ng pagtutulungan ng mga bansa sa Asya. Dahil nais nilang sila ang kikilalaning leader ng mga Asyano at papaniwalain ang mga Asyano na ang Asya ay para sa mga Asyano. Yan po ang ating sanggunian. Maraming salamat po.